yun lang ang meron siyang control. Amen. Doon siya, yung 5 na yun ang ibinigay ni Lord sa tao para i-rule. Amen. At hindi kasama ang tao. At ang bawat tao, lahat sa atin, we are ruler and king. Sabihin man natin babae siya o lalaki siya. We are all ruler and king and queen and princesses. Lahat tayo. We are a royal priesthood, sabi ng Bible. So wag natin tingnan na mas maliit o mas mababa yung isa sa atin. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoon. In a different calling, in a different purpose. Amen? Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Kumbaga, sabi ko nga, sa isang leader, kumbaga leadership, kapag ang isang tao ay nagli-lead at sa mga hawak niya, lahat yan ay leader, ay lahat yan ay ruler and leader and king. Tandaan niyo yan. Kaya wag natin, pag merong umaangat sa loob niya, wag niyong i-oppress. Amen? Ang nangyayari kasi dito tayo nagkakamali. Kapag merong lumalabas na rulership and kingship doon sa hawak, na-o-oppress siya. Kasi, kumbaga, nakokontrol yung power na meron siya. Kumbaga, pinipigilan na lumabas yung pagiging king niya. Pinipigilan lumabas yung pagiging ruler niya. Napipigilan. Ino-oppress. At kaya dito, kumbaga dito, maaaring magkamali. Kumbaga, we do not have a authority to reject people. Wala tayong authority doon. The moment na inilalagay pa rin sila ni Lord sa kamay natin to lead them, ang trabaho lang natin is to equip them at ilabas yung ruler, yung king sa loob niya. Yun ang trabaho natin. Amen? Sa mga magulang, ang trabaho ninyo, ilabas yung kingship and rulership ng mga anak ninyo. Yun ang trabaho ninyo. Hindi i-oppress sila. Anak, ganito na lang ikaw. Wala ka ng kinabukasan. Ganyan ka na lang. Hindi yon. Ang trabaho natin, ang trabaho ng magulang, ilabas sa anak yon. Ang trabaho ng mga leader, ilabas sa lahat. Ilabas sa mga tao yon. Yung rulership, na ma-discover nila yung rulership nila, yung kingship nila, ma-discover nila yon. Not to oppress them. Amen? Hindi sila kasama sa control. Amen? Marahil magkakamali at magkakamali yung mga tao sa paligid natin. Amen? Marahil. At malamang sa malamang. Magkakamali at magkakamali. Prone ang tao na magkamali. Pero kasama sa proseso yan. Kailangan lang natin silang tulungan. Hanggat inilalagay sila ni Lord sa kamay natin, kailangan natin silang tulungan na ilabas yun. At kapag lumabas yun, huwag kayong mainggit. Amen? Huwag tayong mainggit. Huwag tayong magkaroon ng envy and jealousy kapag merong lumabas sa hawak mo na mas magaling sa'yo. Alam nyo po anong dapat ninyong maramdaman? Dapat maging proud kayo kasi nakapagpalabas kayo na mas magaling sa inyo. Amen? Amen? Eh, sabi naman ng Bible, yung student hindi siya hihigit sa teacher. Kasi hindi lalabas yung ganong kagaling student kung wala yung teacher. Amen? So, huwag kayong mag-jealous. Hindi siya kasama sa control. Huwag niyo siyang kontrolin. Hindi siya kasama sa control. Tulungan mo siyang ilabas kung anong meron siya. Amen? So, this is our assignment, rulership,
and kingship, dominion. Ito ang assignment ng tao. And I hope na maging malinaw po ito sa inyo. Naging malinaw po ba sa inyo? So sa aking closing, ilang bagay lang po ulit ang aking iiwan. 9 na bagay. Una, ang pinaka-powerful and motivation ng tao is the pursuit of power. Dahil merong power ang tao. Amen? Meron tayong lahat power. Pangalawa, man was created to exercise power and design to manage it. Pangatlo, dominion is God's intent for you and me. Yun ang intention ng Diyos. Magkaroon tayo ng dominion. Pang-apat, dominion is the total purpose, assignment, potential, passion, and design for man's entity. Amen? Ang dominion, doon pumapasok ang purpose natin. Doon natin makikita ang purpose natin, yung assignment natin, yung potential ninyo, yung passion ninyo, at kung anong design ninyo. Nasa dominion. Panglima, man was created and made in a composite of nature, attributes, and characteristics of His source, which is God. Kung anong meron ng Diyos na nature, meron din tayo nun. Kung anong merong attributes ang Diyos, meron din tayo nun. Kung anong merong characteristics ang Diyos, meron din tayo nun. Galing tayo sa Kanya. He is our source. Amen. Pang-anim, man was created by God in a God class. Amen. And was given the responsibility to exercise the quality of a God's agent on earth. We are God's agent on earth. Tayo ang Diyos sa earth. Amen. Pero ang Diyos sa atin. Amen. Pang-pito, man was not a gender, but a term for the species of spirit that comes from the Spirit of God. So, ibig sabihin, pagdating sa Diyos, walang gender, walang babae, walang lalaki. They are the same Spirit. Amen. Then, pangwalo, God gave dominion over the earth to mankind. Binigyan ng dominion ng Diyos ang tao sa earth. Amen. This is our dominion. The earth is our dominion. Pang-siyam, sa aking huli, God never intended man to rule over or dominate his own kind, but rather to rule creation and resources of earth. Hindi kasama ang tao sa dominion ng tao, kundi ang creation lang, ang earth and all its resources. Amen. So I pray na makita natin at madiscover natin habang tayo ay nag-aaral patungkol sa kaharian ng Panginoon. Makita natin kung saan ba talaga tayo inilalagay ng Panginoon. Amen. Ngayon nakikita natin kung anong meron tayo. Nakita nyo ba kung anong meron kayo? Nakita nyo ba kung anong meron kayo? Kaya dapat hindi tayo tangayin. Alam nyo ba? Hindi kayo dapat tangayin. Kayo dapat ang nagtatangay. Amen? Kayo ang nagtatangay. Kasi you have in control. Whatever you allow, shall allow. Whatever you do not allow, shall not allow. Amen? At depende sa inyo yun. Kung ang Diyos ba ang ialaw ninyo, o si Satan ang ialaw ninyo. Amen? But you have power to dominate.